I need soldiers. Tingin dito. Kailangan ko ng Boy Scout. Kailangan ko ng sundalo. Laki. Hindi naman lahat, pero baka gusto ninyo. Piloto. Kailangan ko ng estudyante sa PMA. At integrity. Kasi marami na akong eroplano, wala akong piloto. Marami akong barko sa Navy, wala namang mag-Navy. Kasi dito, tinanggal nila just because there was a hazing and resulted in the death of one ROTC. Yung gobyerno, it was a hip shooter, abolished the ROTC. Now, walang nag-ROTC, walang alam kung sino maghawak ng baril. Walang alam kung paano makipag-away sa mga kalaban natin. Kung pasukin tayo ng mga dayo, walang alam itong mga to kundi mag-inom, magdruga ang mga. Kaya kayo ang inasahan ko. Ready kayo? Ay sagot anak ng. Ready ba kayo magsundalo? Ready kayo mag-ROTC ha? Oh, sino gusto mag-PMA? Philippine Military Academy. Oh. Okay na tayo. Gusto yung, sino lang yung gusto mag-asawa na walang trabaho? Walang kwentang Pilipino yan. Ulit. Sino ang gusto magsundalo? Magpakamatay sa bayan? Ano mo bang, bakit may spring yung kamay ninyo pag ganon-ganon? Asahan ko yan, ha? Asahan ko yan, magsundalo kayo, mag-ROTC kayo. At always, love your country. Alam mo bakit? Isa lang ang bayan natin, wala nang iba. Wala ba tayong mapalitan? Gusto natin pumalit ng bayan? Wala. So, kailangan kayo ang asahan. Pag matanda na kami, makaasa ba kami sa inyo? Hoy, mga butsukoy. Raise the right hand. Maasahan ba namin kayo? Kayo na ang magbantay. Kasi pag tanda namin, kaya ako galit sa droga, kasi kayo ang mag-alaga sa amin. Kayo ang magbili ng medisina namin. Kayo magbili ng oxygen. Kayo magbili ng bayad sa ospital. Kung puro bakag kayo sa droga, paano na lang kami? That's what I've been telling people. This is not a rich country. We do not even have the middle class here. It's either the filthy rich, the oligarchs, who continue to enjoy the perks dito sa gobyerno. But I tell you, I'm not giving them any space. This is not a country for the rich. This is a country geared to serve the poor. Kaya yung mga oligarchs dyan, mga elite, all they can do is just to, just imagine Lam, he got, during Cory's time, 1%, ang bayad niya sa taxes, sa gambling niya. And to this day, kung hindi ko, pinaaresto yung, was there 1%? Sinuswerte ka? And the reason why I ordered this arrest was, ilalabas sa intelligence report yan eh. And he was talking as if everybody was in his pocket. Ganon. Arrest him. Sabi ng hindi, what crimes? Arrest him. Just place him behind bars. And if he makes him many noise, throw him to the Manila Bay. Of course, those are the vignettes of life. But I'm happy to be here, to be with the young ones. Sana naintindihan nila ang the reason why there is so much criminality. I'll give you why. The reason why nobody respects the law anymore. It's because of that Pangilinan law. Generations of labas-pasok using these guys
as couriers of Shabu. You cannot arrest them. 15 years old. They can be used and reused and utilized. Tapos labas-pasok sila. Lumaki sila ng psychological setup is that there is no law. Or if there's one, it does not have a bite. The only thing that's really missing, the missing link between ito, pati yung generation natin, is the fear to violate the law. Wala na yun. And even the sense of obedience, wala na yun. You know what, wala nang Boy Scout, wala nang... Dapat ibalik talaga yung mandatory. I'll make it a mandatory exercise during ito. Well, there's no military training. Yung conscription talagang dapat you render duty to your country. Mahirap yung paano walang hindi ready. Ito kawawa to. Kaya kayong mga drugo mo do not force me into it because I will really do it. Maraming salamat po. Thank you so much, Mr.